Yo, yo, what's up mga bebs? This is Caro and welcome to our podcast station, Caro Cafe. Hello, and happy Sinulog sa mga taga Cebu. It's January 21, Sunday, today. So, yeah, I just want to greet all my Cebuano friends. Of course, I'm in Cebu also, so, yun, happy Sinulog sa atin lahat. And to those who are not from Cebu and are celebrating Sinulog, or the feast of Santo Niño, yan, happy Sinulog, everyone. Siya naman, ayaw jumawa dahil wala siyang pera. Oo, yun Tama? daw ang dahilan. Parang ganun na rin po. Issue mo pera, hindi ka makikipagrelasyon dahil wala kang pera. Hindi natin sinasabing huwag kang magmahala. Iba kasi yung nagmamahal Oo, sa nakikipagrelasyon. May pera o wala, pwede kang magmahal. Pero kung wala kang pera, huwag kang makipagrelasyon. A relationship is not just a alandian. It's a responsibility. Yes, diba that you must take care of? Dito sa Philippines, mayroong akong nabasa na what do we call this? It's a survey conducted last 2021. Tapos ang doon, parang it's a survey kung ilan yung percentage of single people during that year. And during that year, it was like 50%. Parang 53% yung nabalita na mga single, and then nasa 24% yung married or naka-live-in, gano'n. So imagine mo, noong 2021, almost half of the population, yung mga age range where pwede na magjowa, parang gano'n, or nasa right age na to, to be married or maybe to have boyfriend, girlfriend, gano'n. Tapos, earlier, mayroon tayong napakinggan na clip from Showtime where Vice Ganda and Vong and a contestant is discussing about hindi sila, yung isang person, yung contestant is not into relationship muna because hindi pa siya ready financially. And Vice Ganda also mentioned na yun nga, hindi dapat ka makipag-relationship if you're not ready. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kung ano yung mga reason kaya kung bakit marami sa atin mga Pilipino ay parang preferred na ang pagiging single instead of, masaya at masarap din naman magkaroon ng partner sa life, sa buhay. But right now, wakang nag-iba na ang iyip ng hangin. Parang mas prefer na ng mga new generation siguro. And that includes my generation, I believe. Though marami rin ako mga peers na they're already married. Pero meron din ako mga kakilala na they're still single, just like me. So sa isang Reddit post, alam naman natin yung Reddit, it's like a forum site, something for those who have questions and stuff like that. So sa Reddit, may nag-post doon siya na parang, ano ba yung mga reasons kung bakit single tayong mga Filipino or yung generation natin, no? Nasabi ko generation, by the way, is because from the previous generations, most of them will really settle down, right? If you notice, bihira lang sa kanila yung parang, still single, yung tumandang dalaga or tumandang binata, right? Most of us, kung napansin nyo, pero hindi, of course, this is just me, my observation, and maybe you can also join me with this observation na most of them talagang nagkakaroon ng pamilya, and ang din doon is bihira lang din silang naghihiwalay. Right? I'm talking about the generation ng mga lola natin, not our parents, because our parents are nasa transition na ng ating generation, no? So, pero if you notice yung sa panahon ng mga lola at lolo natin, parang mas nagtatagal yung relationship nila, and parang yun talaga yung goal nila, to have families, to na may partner sila.
Pero sa generation natin as we, we grow older, parang ganon. Or as we progress. Hindi ko alam kung ano, or as we change the generation, parang ang nangyari ngayon is the new generation, nakikita na natin na hindi naman siguro necessary na may partner to be happy, parang ganon. Pero again, that's just my personal opinion. Let us dive muna sa ano yung mga reason na binigay ng ating mga Filipino doon sa Reddit post. So here we go. This one is not naka-sequence or naka-ranking. No? This is just random kung ano yung mga sinabi doon sa Reddit post na yun. So ang pinakauna natin napulot na reason kung bakit marami sa atin yung single or maraming gustong maging single lang ay yung sabi doon is parang mas gusto daw nila yung meron silang sariling oras, may free time sila, siguro they're too independent, ganon. Siguro yung mga tao na yun na nagsabi or nag-vote siguro doon sa Reddit na the reason why they prefer to be single is yun nga, parang they are happy na walang mag-text, walang mag-a-ask kung nasaan na sila, ganon. Yung mga ganon, yung you are free, alam mo yun. So, which masabi ko na yeah, I agree on that one. Kasi ako after ko ng relationship, may isang relationship ako, medyo recent. Kasi yung mga first era ng mga relationships ko, parang sunod-sunod kasi sila, parang walang break. And then there's this one relationship na parang naisip ko after na may mag-break up, naisip ko na I have to heal myself on my own. Hindi yung I have to look for other person to just continue the emotions na siguro na-feel ko, or yung parang the love that I want to give. I just want to refocus on someone. Alam mo yun? Gusto ko na mag-iba. Parang mag-iba yung parang pattern or something. Kasi parang feeling ko nun, parang na-addict ako sa feeling. Pero hindi ako sure kung baka it's just because of that feeling or emotions na pag may gusto ka sa tao, or if you are, alam mo yun, yung parang you're in love, alam mo yun, yung feeling na you're being in love, pero you're not really in love sa person. So, ayun. So, no time na yun, anong tawag nun? Ako naman ay, yun, during my healing process, medyo matagal-tagal din naman yung healing process ko, mga years. So, doon ko na-realize na masaya pala yung pagiging single. Masarap pala siya na walang ka pinoproblema. Alam mo yun, yung pang hindi mo problemahin kung ano sabihin ng mag-partner mo. Hindi mo problemahin yung kung kailan ka uwi. Hindi mo kailangan mag-text o paalam. Walang drama, kumbaga. Parang you're free to do anything that you want. Which is, well, nagawa ko naman yun dati when I was in high school. Kasi no high school, college, wala naman akong jowa. So, pero back then, iba yung problem ko eh. So, hindi ko siya na-appreciate nung time na yun. Kasi parang wala. At saka hindi naman yun. Wala akong comparison eh. Diba? So, nung after kong nag-graduate kasi is, I engaged to a relationship. And then, yun, medyo na-addict ako doon. Na-addict ako sa feeling na yun. So, parang after nag-break, parang naghanap ako ng someone to to refocus that energy or whatever it is. At tapos yun, hindi man sila nagtagal din, but medyo masabi ko na that kind of me is kinda parang toxic, parang masabi ko. So nung time na yun na naghiwalay na kami nung last person, doon ko na parang naisip, siguro part of maturity na rin na parang, I want to heal myself on my own, na hindi ko kailangan ng, rebound or ng someone to
to help me. Or hindi naman siya help. Parang feeling ko hindi siya help because, parang alam ko na hindi naman talaga, probably hindi talaga ko siya gusto. Parang I just fueling up the emotions that I'm getting or that I'm, releasing. Parang ganon. So, ayun. So, matagal-tagal yung healing because first of all, medyo possessive din kasi ako. So, medyo natagalan akong mag-detach sa person. And at the same time, yan nga, nag-ano din ako na kailangan ko mag-heal on my own. Hindi ako pwedeng maghanap ng iba. And during that time, na-realize ko na, yun nga, may freedom and stuff like that. So, yun. And kaya itong sabi doon sa Reddit na they're just happy to be free. So, doon ko parang na-realize na, yeah, they are right. Parang it's better to be single than to be, with someone. Pero parang you're not happy naman deep inside. Alam mo yun? So, yun. Alright, so next naman is, ang next ay, they're still working on themselves. They're still working on, wait, tama ba yung English ko? They're still working on themselves. Parang ganon. So, which is parang connected din siya for me sa based on my experience. Parang it's also one of the things that I consider during that time. Maliban sa, because mas maganda yung may freedom, parang ganong feeling na iba na yung feeling. During that time, during the healing process, kinemert is, parang naisip ko din na, yun nga, diba, sabi ko, I have to heal myself. So, that's part of the working on myself. Pero sa iba naman for sure, hindi naman about, like, not just about me, So, yung iba naman is working on themselves, like, gusto nilang magpasarap ng katawan. You know what I mean? Siguro meron silang past. Siguro meron silang something from the past na hurt sila. Like, for example, may movie nun dati, parang si Sammy at Sam Milby, tsaka si Anne yata yun, or something like that. I forgot. Pero, yung parang mataba siya, si Sam. Parang mataba si Sam sa movie, kumbaga. Tapos, nagpapapayat siya. Kasi parang gusto niyang ma-impress yung ex niya. Parang ganon. I forgot the story. Pero parang ganon nga. Parang si Sam is gustong magpapayat. So, yun yung working on themselves. Kaya hindi pa sila nagjojowa because they feel na they need to be, the person na gusto ng ganon, nung ganong image. Hindi, well, may mga tao naman, for example, if we are talking about the physique, may kanya-kanya naman tayong trip, Yung iba gusto ng mataba, yung iba gusto ng payat, gusto ng slim, gusto ng may muscles and stuff like that. Or yung iba naman ay gusto lang ng sakto lang. Yung may saktong taba, tsaka saktong, hindi naman masyadong obese or hindi naman unhealthy. Ganon. Depende yan sa atin. Pero, kung ano yung gusto mo, so supportan. Charing. Kung ano yung, parang, pero yung iba, of course, parang gusto nila na ganito yung i-offer nila sa partner nila. So, yun, they have to work on themselves by, nagka-cardio, nagda-diet, nag-gym, and something like that. Yung iba naman yung gusto nilang ma-achieve prior to, having a relationship or gusto nilang i-offer sa maging partner nila. Yung iba is financial stability, especially yung mga medyo nasa edad na, right? Parang they realize na, if they want to have a family, gusto nila yung family nila is hindi naman, yung magiging family nila is hindi naman magsasuffer. So, they have to work on themselves din talaga to be financially stable. Alam mo yun. So, yun yung one of the reasons. So, yung reason ko naman, balik tayo sa atin. Sarili ko, since podcast ko naman to. Charing. Yun, parang yun yung gusto kong mangyari before ayokong makasakit ng ibang tao. When, ayokong parang gawing rebound or gagamitin ko lang yung isang tao para makalimot. Alam mo yun, yung mga ganon. So, gusto ko na may feeling ako sa'yo because totoo yun. Yun, parang ikaw lang talaga. Hindi kita ginagamit para makalimot. So, yun, gusto ko, nakalimutan ko na yung past relationship, of course. And then, before engaging to someone else, para sa akin, parang I want to be whole. Alam mo yun, yung ganong eksena.
So, yun. Ano pa ba? Next is traumatized from previous relationship. Ito isang common din to, no? Mga trauma. Sa akin naman, wala namang trauma. Para sa akin, more of learnings yun eh. Pero sa iba, yung especially yung mga, alam mo yung common na reason kung bakit naghiwalay ang couples are third party, mga ganon. So, depende yun sa story nila, no? So, may mga story na medyo traumatizing din talaga. Especially if that person is parang passionate at saka deep magmahal, malalim magmahal, no? So parang tapos iniwan siya or pinagpalit siya sa iba. So yun, nakaka-trauma. And meron akong it's a movie na nakita just recently lang din actually, yung kay Bella Padilla, tama ba pagka-pronounce ang pangalan niya, tsaka JC Santos. Ang story is parang gustong-gusto nila yung isa't isa, pero hindi nila kaya at that time, hindi nila kaya na maging sila kasi meron silang mga trauma pa sa kanya-kanyang buhay na they have to fix, they have to heal, ganun. So yun, medyo complicated, parang feeling ko complicated yung story nila. I mean, yung story ng movie, pero maganda naman yung movie, so recommended, pero nakalimutan ko lang yung movie. Nasa Netflix yan. As of now, maybe in the future, kapag future mo to pinakinggan, wala na yon. Sige, ngayon ko na lang hanapin. Ang pangalan ng movie is Wish You Were the One. Yun yung pangalan ng movie. They have to heal each other. And maganda yung story kasi parang yun din yung parang one of the message din sa story na kailangan mo munang i-heal yung sarili mo. Kailangan mo munang, you need to fix the trauma before you engage to a relationship. Yung iba naman is masyadong mataas yung standard. So, they won't settle for less. Ganong eksena. So, well, legit din naman yun. Maraming mga ganon, no? Especially yung mga ambitious na tao na they don't want to settle for less. They don't want, like parang ganon lang, mapili. So, parang for example, they want, yung iba, they want their genetic na line, kumbaga, yung gusto nila yung maging anak nila is ganito, ganyan. So, di ba? Gusto nila na foreigner yung maging partner nila. Gusto nila na matangkad yung anak nila. Hindi naman kailangan foreigner. Pero gusto nila na maging partner nila ay, for example, matangkad or maputi or moreno or something like that. Or matangos ang ilong. Kasi ganon. Marami silang reason. May mga kanya-kanyang reason. So, ganon. Tsaka, yung iba naman is financial stability din. Gusto kung yung kanina is mayroong mga naghahanda sa kanilang magiging pamilya. Parang ito naman yung parang partner niya. Na sila yun naman yung parang, picky sa magiging ka-relationship nila because they have this standard. So yun nga, may mga ganong klaseng tao nga. Parang they don't want to just engage to anyone else. O diba? Yung iba kasi sa atin is parang, let's try the relationship. Baka mag-work tayo or not. Pag hindi, okay, let's go and look for another. Yung iba naman is they have set of standards and they want that person. Ganon. So yun yung mga they will not settle for less kinemert. So kung they won't settle for less, meron din naman kontento na sa buhay nila. Pero kontento sa buhay as a single person. Alam mo yun, yung parang happy naman sila na nakaka-work sila, may work sila, may family sila. Mostly sa mga ganitong tao na notice ko, yung happy yung family, yung immediate family nila, yung parang yung mother, father, brother, sister, yung ganon. Parang hindi sila naghahanap ng ibang love sa ibang tao kasi sa pamilya nila mismo is buo na. May mga kilala ako na ganon. And yan, single pa well, yung isa hindi na single pero parang matagal sila naging single because yun nga, hindi ko lang yun sinabi na para feeling ko yun yung reason bakit sila single at that time kasi baka
baka masamain nila. Di ba, it's family naman eh. So, parang hindi naman masama na, hindi naman din kailangan talaga nila ng relationship. Right? Kasi nga, perfect na yung love na na-receive nila sa immediate family nila. So, ayun. Pero, sa perspective ko lang siguro at that time, para sa akin at that time, you have to explore, you have to, look for other people na will show you who you are, will help you who you are, parang or, or explore yourself further. Alam mo yun? Kasi pag family mo, para sa akin, naman, yung family mo is your comfort zone eh. So, pag happy ka na sa comfort zone mo, so, okay. Pero, how will you know yourself further if you're still there with your family? Alam mo yun? Hindi naman masama, pero para sa akin, you still have to, parang i-shake mo naman yung life mo. Ayun. So, yun yung parang sa akin. Pero of course, hindi ko na yun sinabi sa kanila since, yan nga, happy naman sila sa family nila. Happy naman sila sa na-receive nila love sa family nila. So, ayun. So, kontento na sila kumbaga ba. So, ayun. So, may mga taong, sinasabi ko lang kung bakit single pa rin sila. Hindi naman masama yun. So, yun yung mga reason kung bakit single pa ang mga tao. Kasi, they're happy with what they have. Or yung kanina, yung parang sinabi ko na parang they're happy to be free. Diba? Yun yung one of the reason din na kontento sila na free sila. Walang mga drama sa buhay. Ganon. So, ayun. Next is, ayaw lang talaga nila. May mga tao na ayaw lang talaga nila kasi walang reason. Pero, siguro hindi pa sila ready unconsciously. Or, I don't know. Kasi kanya-kanya yung reason. No? Pero, para sa akin, if ever we put a deep reason on this answer na they just don't want to be in a relationship or they just want to be single. Para sa akin, may mga reason, may mga deep reason pa din yun, pero it varied back. So, naisip ko na baka, first of all, baka mayroon silang problem sa gender, identity, ganon. May, like, for example, let's face it, hindi naman lahat ng LGBT members are nasa magandang family, yung parang accepted sila. So, they have to keep it. Pero ayaw din naman nila na gumamit ng tao just to show na, they are like this. So, instead, they will just keep na lang maging single para walang issue, wala silang problema and they can handle it, diba? May mga ganun. Yung iba is may binubuhay pa na pamilya, mayroon pa silang, yung for example, they are probably breadwinners, so hindi pa sila pwedeng mag-love life kasi, sagabal siya sa goal niya para sa pamilya niya, ganon. Or siguro yung mga, we call it here in the Bisaya, bata-bataon, or parang childish. Meron din ganon, right? Parang, they know to themselves na hindi pa sila ready kasi parang feeling nila hindi pa sila matanggap. Baka hindi sila matanggap ng maging partner nila. Matanggap in a sense na parang, kasi, diba, parang pag may partner ka na, you need to act mature, right? And tapos, baka simpleng crush lang hindi pa sila, alam mo yun, parang elementary days na parang tinitis ka pa ng crush, diba? Pag, crush, ganito, ganyan. Tapos nagagalit ka, nahihiya ka. Alam mo yun, yung parang ganong level pa sila. Yung hindi pa sila naka-move on sa ganong level. So, may mga ganon din siguro tao na hindi sila naka-move on, nahihiya sila, hindi sila makaganon. Yung mga, kumbaga, torpe-ish na people. Tapos yung iba, parang na-realize nila na pag mayroon kang jowa, yun yan, yung di ba sinabi ko earlier, yung parang about baka breadwinner, pero na mayroong iba naman na hindi naman necessarily breadwinner, pero para sa kanila, parang extra gastos, kumbaga. Kasi imagine mo kung you're single and you're just living wala ka namang, hindi ka breadwinner, then you're working, so yung pera mo is sa'yo lang. And then imagine mo kung magka-jowa ka, so parang magtithink ka pa na, mayroon kang parang
months sa Rick and Emmert na mga kulo. So, parang pag anniversary nyo or whatever, pag February 14, mga ganun, or may mga event, kailangan mong mag-effort. Alam, syempre, yung dito in this generation, pag nag-effort ka, yung effort mo also requires money. So, parang feeling nila, ay, mababawasan yung pera ko para sa sarili ko, gano'n. So, hindi na lang, right? Hindi na lang sila magjojowa since para sa nila, they will prefer to love themselves, gano'n. Buo naman sila na walang gano'n, walang other people. 'Di ba? May mga ganong tao din na hindi nila kailangan ng other person to survive or to be happy. Alam mo yun, yung parang wala silang, they're too independent, kumbaga. Though, probably, yung mga taong nag-answer ng ganon, siguro hindi pa sila naka-experience din in a relationship. Kasi iba din talaga yung feeling. Like personally, me na masabi ko na parang na-addict ako doon sa feeling na yon. Totoo yung, may song yata yon. May song about it na, I forgot the name of the song, pero yung lyrics doon is parang, love is a drug. May ganong lyrics. I forgot the title of the song. Parang si Keisha yata yung nagkumanta nun. Pero yun nga, totoo yun. Parang, I can say na totoo yun na love is a drug kasi it will trigger something inside you na hindi, for example, if it's your first time, so it will trigger something inside you na hindi mo pa na experience. And it's something na parang unique, na parang, 'di ba? Iba yung feeling na inaalagaan ka, iba yung feeling na may inaalagaan ka. Alam mo 'yun? Basta alam niyo na 'yon. Yung mga naka-experience na alam niyo na 'yon. So sa mga hindi pa naka-experience, maaaring it's foreign to you. So ganon. So yung mga hindi pa naka-experience, 'di ba, foreign 'yun sa inyo, yung sinasabi ko. So there's a chance na ito yun yung sagot niyo. Is it really necessary na makuha niyo yung ganong feeling? So, kayo naman ang sagot nun kung is it really necessary talaga, kasi yung iba, they want to experience it. Yung iba naman is parang, we're okay na with this being single. That's it. So, yun yung mga reasons natin mga Pinoy kung bakit tayo single pa din, yung iba sa atin. Hindi ko alam kung ano statistics, latest statistics, no, pero noon nga yung 2021 is 50% or 53%. That's half ng mga tao na valid na para sa relationship supposedly ay still single. Hindi natin alam ko yung reason nun, yung deep reason nun, no? Pero nga sa Reddit question is yun yung mga reason nila. So maaaring meron pang reason. So if you're able to think of another reason na hindi ko nabanggit, just comment down below. And if meron kang comments or meron kang madagdag or story na masabi, also comment it down below. Ayun, so that's it. Alright, so that's the podcast episode natin about bakit maraming single sa ating mga Pilipino ngayon, sa ngayong generation na ito. So, I hope may natutunan kayo or may nakuha kayong something out of that podcast. Anyway, so my name is Kero and thank you for dropping by. Thank you for listening. Kung umabot kayo sa part na ito, that means thank you so much kasi umabot kayo sa end part. So, yeah. So, para sa iba pang, or if you still want to hear some of my podcast, feel free to browse sa station or ano tawag dito, channel, and feel free to also to share and like this podcast. Ayan. Again, thank you so much and see you on my next podcast. Bye.